May natagpuan akong isang batang babae sa gitna ng nyebe. At pinalaki ko siya para maging emperatris ng banal na dinastiya. Pero makalipas ang 500 taon, ikinulong niya ang aking kapangyarihan. At itinapon ako sa piitan ng langit. Chen Fansheng, noong itaya mo ang buhay ng sarili mong disipulo, para lang makamit ang inaasam mong landas ng kaliwanagan. Naisip mo ba? Nahaantong tayo sa araw na ito. Ngayon, ako na ang namumuno sa banal na dinastiya. Habang ikaw, ay isa na lamang hamak na bilanggo. Chen Fansheng, gusto kong sabihin mo sa akin. Sabihin mong pinagsisisihan mo ang ginawa mo. Kapag sinabi mo yan, titigilan ko na ang pagpapahirap sa'yo. Pero dahil ayaw mong magsalita, pues, babunuin mo ang natitira mong buhay sa piitang ito. At mararanasan mo ang walang katapusang pagdurusa. Pero ang hindi niya alam, kusang loob akong nagpahuli sa kanya. Dahil kung gagamitin ko ang aking kapangyarihan, paanong hindi ko masasangga ang saksak niya? Patay, umaatake ang binhi ng demonyo. Gumising ka, Lin Shi. Kapag nagpatuloy ito, mamamatay ka. Noong araw na iyon, para mahugat ang binhi ng demonyo sa kanyang katawan, ginamit ko ang nakakulong na lakas ng aking kaluluwa. Nawalan ako ng kontrol sa sarili dahil sa tindi ng banal na enerhiya. Ang kaisa-isang natitirang katinoan ko, ang nagtulak sa akin na layuan siya. Pagkaalis ko sa tabi niya, nagsimula akong maglakbay sa buong kontinente para maghanap ng paraan kung paano tuluyang maaalis ang binhi ng demonyo. Siguro nga'y itinadhana. Nakatagpo ako ng isang nagmamay-ari ng katawan ng makalangit na demonyo, na batang babae. Isasama kita. Huwag kang matakot. Anong pangalan mo? Murong Yanran. Inalagaan at hinasa ko siyang mabuti. Kasi, tanging sa pag-abot lang sa pinakatoktok ng mundong ito, saka mo lang malalamon ang binhi ng demonyo. Kapag narating mo na ang rurok ng mundong ito, ipapasa ko sa iyo ang aking karunungan, para lamunin ang binhi ng demonyo. Binhi ng demonyo. Ano yun? Isa yung pangako na ginawa ko pa noon. Yanran, dalaga ka na. Ang natitirang bahagi ng iyong landas, kailangan mo nang tuklasin ng mag-isa. Kaya iniwan ko ang batang babaeng yun. Pero hindi ko inasahan na mahahanap pa rin ako ni Lin Shi. Pero hindi ko pa pwedeng sabihin kay Lin Shi ang totoo ngayon. Ang demonyo sa loob ng katawan niya ay isang patibong na inihanda laban sa mataas na kalangitan ng Ling Xiao. Ang tanging nakakaalam sa pagbaba ko rito sa mundo ay iisa lang. Siya kaya yun. Hayaan mo na nga, malalaman ko rin yan pagdating ng panahon. Pwede na to. Dito po tayo, Ginoo. 20 wen. Boss, sagad na po talaga yan, wala nang tawad. Sa pagpapanggap kong ito bilang isang normal na tao, ewan ko ba kung gaano karami ang matututunan ko. Hindi ko pa rin pwedeng pakialaman ang mga nangyayari sa itaas. Siguro, pupunta muna ako sa lupain ng Qingshan para magmasid. Chen Fansheng, kapag hindi ka pa rin nagsalita ngayon. Hindi to totoo. Damilat ka. Idilat mo ang mga mata mo at tignan mo ko. Gusto ko lang namang humingi ka ng tawad eh. Gusto kong sabihin mo sa akin, kung bakit mo sinaktan ang sarili mong disipulo. Kung bakit ka umalis, bakit ayaw mo na sa akin? Master, sa kalangitan, may mga immortal ba talaga? Siguro nga, meron. Kung ganun, paglaki ni Lin Shi, gusto ring maging kasing lakas ng mga immortal. Darating din, ang araw na yan. Akala ko, pwede tayong palaging maging ganito. Bakit? Kahit ang pagkakataong makapagtanong man lang, ay ipinag-keep mo pa sa akin.
200 taon na ang nakararaan, nag-iwan ka ng isang sulat na may 2 salita lamang. Huwag mo akong alalahanin. Alam ko kung bakit ka umalis. Gusto mong harapin ko ang mundo. Gusto mong lumakas ako ng mag-isa. Pinlano mo na ang lahat. Pero ang tanging hindi mo ginawa ay ang tanungin kung pumapayag ba ako. Guro, ang pinakamalaking problema sa'yo ay ang pagdedesisyon para sa ibang tao. Pinuno. May balita mula sa ating mga especially iya. Sabi nila, ang Emperatris ng banal na imperyo, mula sa isang maliit na bayan ng mga mortal sa katimugan, ay may iniuwing isang lalaki na ikinulong niya sa kailaliman ng piitan sa palasyo, at personal pa siyang naglagay ng 7 patong na selyo. Hindi malinaw ang pinagmulan ng lalaking iyon, at hindi rin maramdaman ang kanyang kapangyarihan. Pero simula pa noong araw na umupo sa trono ang Emperatrice, ay patago na siyang nagpapadala ng mga tao para hanapin ang lalaking ito. Kailanman ay hindi hinayaan ni Guro na may maghanap sa kanya. Ano ang hitsura ng lalaking yun? Nasa mga 30 taong gulang. Tahimik at mukhang walang pakialam sa mundo. At hindi siya mukhang isang kultibador. Ikalat ang utos. Ang lahat ng gawain sa sektang demonyo ng Tianzuan ay pansamantalang pamamahalaan ng ikalawang pinuno. Pinuno. Ano pong ibig sabihin nito? Pupunta ako sa banal na imperyo ng Linsian. Master. Napakalupit mo talaga. Siya lang ang laging laman ng isip at bukang bibig mo. Pero kailan mo ba inisip ang nararamdaman ni Yanran? Pero ngayon, naabot ko na ang Linsian. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi na kita papakawalan. Mga demonyo. Sumusugod ang mga demonyo. Ang ipinagmamalaking dakilang harang ng Jusian ng banal na imperyo. Kung titingnan ngayon, hanggang dito lang pala. Mabasak. Lin. Tuktok ng Linsian Realm. Isang atake lang ng sibat. Nawasak na ang harang. Ang harang na ito ay binuo ng 3 eksperto sa Mingjia Realm na nagsanib puwersa pa noon. Lin Shi. Lumabas ka riyan. Harapin mo ako. Lumabas ka. Si Murong Yanran, ang demonyong leader ng sekta ng Tianzuan. Bakit siya nandito? Hintayin mo ang pagbabalik ko. Murong Yanran. Sa aking banal na imperyo, kailan ka pa nagkaroon ng karapatang maghasik ng lagim dito? Ang ibig mo bang sabihin? Huwag mong sabihin, gusto mong magdeklara ng digmaan laban sa banal na imperyo ng Linsian. HMP, digmaan, mahal na Emperatrice, masyado ka namang bilib sa sarili mo. Nandito ako ngayon, para sa isang bagay lang. Ibigay mo siya sa akin. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi maintindihan. Kung ganun, bubugbugin kita hanggang sa makaintindi ka. Sining ng espadang pamutol ng langit. Ang espadang ito, tatapos sa lahat ng kasamaan. Ito ba ang lakas ng isang immortal? Ang ganitong antas ng labanan. Hindi natin ito kakayanin, mga kultibador ng lambak ng dilaw na hangin. Sumunod kayo sa akin, umatras tayo ng 10 milya. Ang iyong espada, bumagal na ng husto ah. Manahimik ka. Siguro, tama nga siya. Ang aking diwa ng daw. Mula noong sandaling mamatay si Chen Fan, ay nagkaroon na ng lamat. Lin Shi. Binaygo mo talaga ako. Sabi ng lahat, tayong dalawa ang pinakamalakas sa mundong Qingshan. Pero kung titingnan ngayon, hanggang dyan ka lang pala. Kung hindi lang naging mahina ang aking diwa, hindi kita hahayaang magyabang dito. Ikalawang estilo ng espadang pamutol ng langit, pagbaligtad ng kalawakan. Ikatlong antas ng katawang demonyong makalangit, demonyo ng kalaliman.
Ikaw, panalo ka na. Patayin mo na ako. Wala na rin naman siya. Wala akong balak patayin ka. Awa, kahit papaano, ikaw pa rin ang mabuti kong kapatid sa sining. Lin Shi, tatanungin kita, alam mo ba, na may binhi ng demonyo sa loob ng katawan mo? Anong sinabi mo? Binhi ng demonyong makalangit mula sa ibang mundo. Mula pa noong ipinanganak ka, natanim na yan sa loob mo. Hindi mo alam. Di ba? Nagsisinungaling ka, bilang emperatrice ng sagradong dinastiya. Hindi mo man lang alam ang sarili mong pangangatawan. Nakakatawa talaga, ang aking katawan ng makalangit na demonyo, ay nakakaramdam ng demoniakong enerhiya. Ang nakabaon sa ilalim ng selyo sa iyong katawan, ay ang mismong binhi ng demonyo. At ang selyong iyon, ay mismong ang guro, ang personal na naglagay. Hindi mo naiintindihan kung bakit ka inatake ng guro noon, di ba? Ngayon, sasabihin ko sa'yo, noong matinding labanang iyon, maagang sumabog ang binhi ng demonyo sa loob mo. Muntik ka nang lamunin ng binhi ng demonyo, at maging isang halimaw na walang alam kundi pumatay. Baliw mong hinihigop ang enerhiya ng dugo na kumakalat sa buong labanan. Pati na rin ang kapangyarihan ng mga kaluluwang pumanaw, na sa huli ay naging pagkain ng binhi ng demonyo. Patawad, aking disipulo. Guro. Ay ikaw, ginamit ng guro ang kapangyarihan ng kanyang banal na kaluluwa mula sa selyo, para pansamantalang pigilan ang binhi ng demonyo mo. Ang naging kapalit, kusa namang lumabas ang kanyang sariling banal na kalikasan, at sinimulang kainin ang kanyang sariling isipan. Ang espadang iyon ng guro, ay para iligtas ang buhay mo. Natakot siyang kapag nawalan siya ng kontrol sa kanyang banal na kalikasan, ay siya pa mismo ang makasakit sa'yo. Kaya siya lumayo, pinatay niya ang lahat ng kultibador ng kadiliman na pumaligid sa inyo. At umalis bago pa siya tuluyang mawalan ng kontrol. Wala na siyang oras para magpaliwanag. Ikaw, bakit kanya kinuha bilang disipulo? Dahil taglay ko ang katawan ng makalangit na demonyo. Ang binhi ng demonyo ay isang nakamamatay na lason sa iba. Pero para sa akin, isa itong pampalakas. Tanging kapag nalinang ko na ang katawan ng makalangit na demonyo hanggang sa sukdulan ng immortalidad. Para lang tuluyang maalis ang binhi ng demonyo sa katawan mo. Kaya pala sa loob ng maraming taon, palagi akong sinasanay ni guro. Kaya pala, maling-mali ang pagkakaintindi ko kay guro. Kinamuhian ko siya ng daan-daang taon. Pero ang totoo, palagi pala siyang nagpapakahirap para sa kapakanan ko. Ngayon, pwede mo na bang sabihin kung nasaan si guro? Sumama ka sa akin. Guro. Patawad po, nahuli ang inyong disipulo. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari? 500 taon ko siyang hinanap, sa huli. Sa isang pandayan sa maliit na bayan ng mga mortal sa katimugang rehiyon. Ko siya natagpuan, dinala ko siya pabalik sa sagradong kaharian. At ikinulong dito, tinanong ko siya kung bakit niya ako inatake noon. At kung bakit niya ako iniwan. Pero ni isang salita, wala siyang sinabi. Tapos, muntik na akong hindi makapagpigil. Napatayin siya sa isang hampas ng aking palad. Pero biktima rin pala siya na walang kaalam-alam. Na mula pa pagkabata ay tinaniman na ng binhi ng demonyo mula sa ibang mundo. Ang buong buhay niya, mula umpisa hanggang dulo, ay naging isang hamak na piyesa lang sa laro ng iba. Isa pa, alam kong siguro, ay hindi rin nanaisin na magpatayan tayong dalawa. Ang enerhiyang ito, ritual ng pagsasakripisyo, itinuro ito sa akin ni guro noon. Ayon sa alamat, may isang demonyong Panginoon sa itaas na mundo. Nakatulad mo rin, ay may katawan ng makalangit na demonyo. Nag-iwan siya ng isang natatanging mahika, ang sining ng pagbabalik sa wala, na kung balang araw ay malagay ka sa bingit ng kamatayan, maaari nitong iligtas ang buhay mo. Master, bakit niyo po ito itinuturo sa akin? Balang araw, baka magamit mo rin ito. Ginamit ni Master ang sining ng paghimlay. Nagkunwari lang siyang patay, nakatakas na siya mula sa kulungan mo. Nakakasiguro ako. Naramdaman ito ng aking katawang demonyo.